Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Christine. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang bahagi ng pagiging mamamayan. Ito ang karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mas malalim na kahulugan ng karapatan at tungkulin bilang mamamayan ng ating bansa. Mga bata, ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay mga bagay na dapat tinatamasa ng bawat isa. Ito ay nagbibigay sa atin ng proteksyon, kalayaan at pagkakataong mamuhay ng maayos at masaya. Lahat tayo ay may karapatan, mga bata man o matanda. Mga halimbawa ng karapatan. Una, karapatang mamuhay. Ang bawat isa ay may karapatang mamuhay ng payapa at ligtas mula sa panganib. Pangalawa, karapatang mag-aral. Ang bawat bata ay may karapatang pumasok sa paaralan at matuto ng libre. Pangatlo, karapatang magpahayag ng saloobin. Maaari tayong magsabi ng ating iniisip o nararamdaman basta't may respeto. Pang-apat, karapatang magkaroon ng pamilya at tahanan. Lahat ay may karapatang magkaroon ng tahanan at pamilya na nagmamahal. Pang-lima, karapatang magkaroon ng serbisyong pangkalusugan. May karapatang tayong magpagamot at magpatingin kapag tayo ay may sakit. Ngayon mga bata, may papakita akong mga larawan. Unang larawan, karapatan ng mga batang mag-aral. Pangalawa, karapatan ng pamilya maging masaya. Pangatlo, karapatan ng mga doktor tumulong sa may sakit. Ngayon, pag-aaralan din naman natin ang tungkulin. Ano nga ba ang tungkulin? Ang tungkulin ay ang mga bagay na dapat nating gawin bilang mamamayan. Ang pagtupad sa tungkulin ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Ngayon, tutungo naman tayo sa mga halimbawa ng tungkulin. Una, pagsunod sa batas. Tungkulin natin sundin ang batas tulad ng pagtawid sa tamang tawiran at pagsusuot ng helmet. Pangalawa, paggalang sa mga guro, magulang at matatanda. Dapat tayo magpakita ng respeto sa ating magulang at guro at iba pa. Pangatlo, pag-alaga sa kalikasan. Tungkulin natin magtapon ng basura sa tamang basurahan at magtanim ng mga halaman. Pang-apat, pagtulong sa kapwa. Tungkulin natin tumulong sa mga nangangailangan tulad ng pagbibigay ng pagkain o simpleng tulong sa kaibigan. Pang-lima, pagiging mabuting mamamayan. Tungkulin natin maging mabait, matapat at masipag sa pag-aaral at sa komunidad. Ngayon mga bata, ang mga larawang ito at ito yung mga tungkulin. Una, tungkulin ng batang maglinis sa bahay. Pangalawa, tungkulin ng batang tumulong sa mga matanda. Pangatlo, tungkulin ng mga batang sumunod sa guro at sa kanilang batayan. Ngayon mga bata, mahalagang pag-aralan natin ang karapatan at tungkulin. Kasi ang karapatan at tungkulin ay magkakaugnay. Kapag may karapatan ka, may kaakibat itong tungkulin. Halimbawa, may karapatan kang mag-aral pero tungkulin mong pumasok sa klase at makinig sa guro. May karapatan kang mamuhay pero tungkulin mong respetuhin ang buhay ng iba. Ano, mali lagi ko pag-explain.